Julian Antonio. Hi guys! Yan, kamusta kayong lahat? Julian Antonio po, your host, and welcome to my vlog. Ayan, kamusta po kayong lahat? For today's video, no, gusto ko lang magbigay ng comment or reaction or insight dun sa isang post na nakita ko kamakailan, no, or mga other days pa. So, dun sa post nakita ko, sabi niya, yung situation daw ni Kabayan is on the spot siyang terminate kasi ayaw niyang labahan yung panty ng kanyang amo na may regla or menstruation, sorry to my words ha, but yun nga yun, dun sa post tinatanong niya kung ikaw si Kabayan, gagawin mo ba? Well, ako masasabi ko lang, siguro nga nakakadiri yun kasi bastos, no, nakakainis yung among ganun, walang konsiderasyon. Imaginein mo, hindi man lang niya hinanawan yung kanyang, di ba, pinagamitan bago ipapalaba dun kay Kabayan. Nakakainis, bastos talaga siya. But to think, ang masakit lang, no, kasi kasama yun sa trabaho natin bilang mga helper. Kasi kaya nga tayo nandito is para linisin yung mga kalat na diba? Siguro may mga magre-react dyan, ay nako, sa akin hindi pwede yan kasi ganito ganyan. Sa iyo hindi pwede yan, which means pag ginawa sa'yo yan, ready kang umalis, ready kang ayun, katulad ng nangyari sa kanya, no, kasi body terminate siya on the spot kasi ayaw niyang gawin, so wala naman siyang choice kasi nga terminate siya. Which means, ang ibig sabihin, hindi siya fit doon sa family na kanyang pinaglilingkuran. So, yun ang rason ni employer kaya siya terminate. Well, ito yung masasabi ko sa mga baguhan dyan, lalo yung gustong-gusto pumunta rito. Kailangan kasi pag nag-abroad ka, matatag ka, matibay yung sikmura mo. Kasi minsan may mga amo na sabihin natin walang konsiderasyon, o sabihin natin mga bastos na katulad ng ganun, swerte ka pag napunta ka dun sa mga amo may konsiderasyon. Like me, sa totoo lang, yung mga amo ko kasi sasabihin ko, they are not perfect, but I can say na makatao naman sila in some ways, no? Siyempre, minsan meron din akong, or lalo na sa mga nakakilala sa akin, alam nila yan, may mga reklamo ko, but come to think of it, na isa pa rin ako sa mga mapapalad kasi yung mga employers ko is meron din silang konsiderasyon, no? Like that kind of dirty things, hindi naman nila yan pinagagawa sa akin. But yung nga sinasabi ko, hindi lahat ng amo is pare-pareho, no? May mga amo talaga na sobrang dugyot. Minsan nga maririnig ko, sorry sa mga nakakarinig talaga, minsan pati yung pinagamitan nila ng gabi mag-asawa is makikita mo, ganyan. Siyempre nakakadiri, di ba? But yun nga, katulad ng sinabi ko, nandito kasi tayo para magtrabaho, para maglinis ng kalat nila. Helper nga tayo hindi ba? Yun nga yung minsan nakakadiri, pero kailangan mong gawin kasi parte ng trabaho. Ngayon doon sa mga magre-react sa akin, ay naku, sa akin hindi pwede yan. Sa'yo. Isa ka sa pinagpala na pag inaway mo yung amo mo, hindi ka determinate. Maybe may rason. Hindi ka siguro nila kayang bitawan dahil magaling ka sa ibang bagay, or hindi ka nila kayang bitawan kung wala silang capability financially, or talagang gusto ka nila, di ba? Swerte ka doon sa parte na yun. Pero yung isang parte na kasi kailangan natin ng trabaho kasi ikaw ang breadwinner, kasi hindi ka pwede mapaglagutan ng sahod. So marami sa ating kababayan na nagtitiis sa ganung mga sitwasyon. Yun nga, katulad ng sinabi ko dun sa post na yun, kung ikaw ba yung pagagawin ng ganun, diba? Gagawin mo ba? Pero sa akin, oo, gagawin ko kasi trabaho ko yun. Meron namang ibang mga ways na katulad ngayon doon sa comment section na nakita ko, ba't di ka mag-gloves, buhusan mo muna tubig mainit. Discarte mo yun kung paano mo gagawin. Pero ang utos sa'yo ni amo is labahan mo yung kanyang underwear. Kailangan mo yung labahan kasi nga parte yun ng trabaho mo. Yun lang guys, na-receive ko lang na mag-comment doon sa post na yun, kasi nga inisip ko parte kasi yun ang trabaho natin, or makakatulong din lalo sa mga baguhan dito. Makakala niya pag nag-abroad kayo is ganun lang, basta ang trabaho ko is mag-alagala ng bata, hindi pwede yan. Basta ako yun lang ang kailangan trabahuin ko, hindi pwede yan. Maswerte ka kapag napunta ka sa mga amo may konsiderasyon, pero pag napunta ka sa mga among ang turing nila sa isang katulong binabayaran kita kaya kailangan mong gawin yung trabaho mo, sorry na lang.
Ang tanging kahahantungan mo, it's either terminate ka nila o ikaw mag-terminate sa kanila. Ganun lang po. So, yun lang. Have a nice day. Siningit ko lang siya sa aking break time. Yan. Tulog lang ang mga alaga, kaya nakapag-vlog. Pero, back to work si Inday and Tatay. See you on my next vlog.